So sir, good morning sir. Nandito na tayo ngayon. So pakilala ka muna sir. Good morning sa mga viewers natin. Hello, good day. Ako gali si Marvin De La Cruz Hefes. No? 32 years old. Amo na yung kalingawan ko subong. So owner ng Villa Iliana Farm Resort at saka yung kanyang darag. Ano sir ang pangalan ng farm sir sa darag? Ang sa darag namon actually since bago pa man lang siya. So dogin tie up ko lang siya na sa Villa Iliana. Oo. Darag farm kung sa ulihi. Okay, okay sir. So sir, may mga katanungan po tayo dito ngayon. Aking nagawang katanungan sa inyo ay first is, sino ang nag-influence sa iyo na mag-alaga ng darag, native chicken? May nag-encourage ba sa iyo personally o napanood mo sa social media? Okay, so honestly speaking, nakita ko siya in a way na halin pa man sang una. Mahilig na ako magsagod sang sapat. Okay. So what a small world man nga ang magulang sang asawa sang utod sang mama ko. Oo. Gasagod siya sang darag. Oo. Tapos ang akon close gid nga professor way back when I was Studying. Studying in college sa West Visayas State University, si Sir Ricky Bicodo. Okay. Which is connected man siya gali sa darag breeding. Okay. So nagka-interest ako na why not i-try ta. Doon nakita ko man dayon sa pag-research ko, which is iyagid niya sang Panay. Oo, Padaba. Nga originally it was created here in Panay. No? It has really a big potential in the future. So gindesideran ko siya, ginresgoan ko siya. So amo na nasubong. Now may gamay ako dira nga area. Diri located sa Barangay Alapasco, Batad. Near sa Alapasco Lake, sa Barangay Road siya. So amo na nasubong ang isa sa mga ginatutukan ko. So pangalawang tanong natin sir, ano ang potential or may potential ba ang darag farming para sa iyo dito sa area ng Northern Iloilo? So when it comes sa potential, so we're not talking about only here in Iloilo. We're not talking about only here in Panay, but it can already compete worldwide when it comes sa quality. Sang darag nga may ara kita diri sa Panay. So it was already been recognized as the tastiest chicken in the Philippines. So ibig sabihin yun yung pinagkaiba ng darag sa ibang mga manok? Yes. Yung taste niya or lasa niya? So masaburan mo siya in a way nga almost tanan naman sa aton nakatilaw sang regular nga native nga manok. Well, darag is far different from the regular native chicken. So sa potential, malaki ba? Dako siya nga potential, not only as our passion and hobby sa pagsagod sang darag, but also it can be one of our main source of income in the future. Yes. So mga tatlong tanong sir, saan ang target market mo ng darag? Available na age na binibenta mo? Nagbibenta ka ba ng breeders or for slaughter? Okay. For now, siguro ang amon nga target market, maka-provide kami first sa mga restaurant, sa mga hotel. That's gonna be on slaughter perspective. Pero our goal is
while we are providing ang mga big consumers naton, so our main goal naman is on how to make it sustainable. Oo. That's why nga ga-provide ma kami sa mga Breeders. no, sa mga katpareho naton nga mga individual nga gusto man mag-engage nga magsagod sang darag. So either both, no. So our target market tama kadako. Kaya iti kung basihan mo in the future, isa na ni ang darag nga maging eye opener man sa aton nga mga breeder nga makita nila kung ano kadako ang potential, not only on local market but it can already be compete sa international market. So yung maganda sir kapag magbenta ka ng breeders, kasi yung mga pagbibintahan mo, sila yung zone na magiging ano mo din, yung magbibenta sa'yo ng mga manok, or sila yung mag-reproduce ng darag. At the same time, sila po yung magiging source mo sa yung restaurant kung halimbawa ay magsiserve ka na ng darag native chicken recipes. So for breeders and meat production, so ano po yung available mo ngayon sir na nasisiyaw na binibenta? So Or on breeding kami subong, ang amon nga available is mayara kami 3 to 4 months old. Mayara man kami available nga 1 to 2 months. Pero soon, if masustain na siya namon, we will provide na mga breeders. So we just need to make sure ang i-provide namon is nothing but quality man. Because na syempre sa ulihi, no, kung kulangon naman kami sang supply, kung diin kami nag-provide sa mga breeder namon nga maka-reproduce sila, dira man kami makuha gyapon sa ila. Sa ila, yes. So hindi na sila sir problema pagdating sa market nila. Halimbawa makapag-produce sila ng maraming darag, so hindi na nila kailangan na mahirapan sila maghanap ng mga target market kung saan nila ibibenta, kasi you will be the one to buy their produce. Yes, it's like a give and take opportunity man, no? Not only sa breeder but also sa seller nga naging naging gateway man para maka-encourage man nga nami dali sa gudon ang darag. So mamaya sir ay tatanungin ko sa iyo mamaya yung presyuhan natin ng darag. So proceed tayo sir sa next question. So next question natin sir, ano ang future plan mo sa darag sir? Yung goal mo about sa darag farming? Is it gusto mong expansion mo siya, or anong magandang management na gagawin mo in your future plan? Siguro for my future plan, I think every day is a learning process man siya. Asa subong gatuon pa ko gapon kung studying paano ko mas mapanami ang production sang darag, paano ko siya masustain, siyempre ang imong target market, paano mo tagaan opportunity man ng iban sa material nga may ara ikaw, and also it can also lead to friendship man kay siyempre kung galapad ng imong connection, makapangilala ka man. So siguro my goal, my long term goal sa darag is mas mapalapad ko pa siya, at the same time kung magdako na siya, makahatag ako opportunity sa mga tao diri sa Barangay Alapasco nga matagaan sila sang ubra, no? Hindi lang livelihood nila. Hindi lang man sa pagpanguma but also on livelihood. No, kung paano sila mag-engage sa darag, kasi wala man takabalo sa uli kung magdako man sila, no? We have an idea on how to take care, no, sa pagpadako sa darag, and amo na maging sustainable siya. Kay soon may plan kami diri sa Villa Iliana
nga ang amon nga i-provide is ang amon mismo nga ging grow out nga Oo. pure darag native chicken, and it will be our main dishes Wow. na para magarepresentar man nga once ka magkadto di sila diri sa Villa Eliana Mountain Farm diri sa Barangay Alapasco, ang una nga mahambal nila ang darag. Oo. Sa soon sir, pwede rin na halimbawa kung gusto nila bumili ng ano, halimbawa malapit lang naman yung restaurant nyo sa inyong farm, pwede sila mag-visit. Pag may nagustuhan sila, pwede silang bumili or pwede silang kumain sa mga sa darag na siniserve ng ano, Villa Eliana Farm Resort. It's like ano siya, farm to table siya nga. Oo, ang ganda. Nga pwede ka kabakal for slaughter nga obra mo kanon nyo mismo sa restaurant. Oo. And also nga kung pagtapos nyo kaon, gusto niyo magbakal nga dalon nyo puli, kay gusto niyo magsagod, mag-engage sa darag breeding, so Oo. pwede. Ganda. Ilapitan na man lang ang Oo. land under farm. So last year na question natin, ano ang encouragement mo sir sa mga ibang chicken breeders? Bakit kailangan nilang darag ang kanilang alagaan? So ano ba yung nakita mo na kakaiba sa darag compare sa ibang manok na in-encourage mo? Kung ano yung encouragement mo doon sa mga taong gustong mag-alaga ng manok o darag? Siguro sa mga gusto mag-try mag-engage sa darag breeding, words of encouragement ko siguro is hindi ka mo magkulba, magrisko. Kay ang what if, it's really big factors kung hindi mo siya matistingan. So try ka mo pamangkot-mangkot sa mga kilala nyo. So always ask a mentor to help you. You need to be open-minded and dapat makabaton ka mo sang tawag nga kaperdihan. It's because nga ang not only in darag but in all businesses nga hindi na siya overnight success nga pagbugtaw mo buwas. Successful na. So may ara gina times nga ang pagbreed ta una ta nga testing, ikaduha, tatlo, failure. So it's part of our journey on how to enhance our knowledge and also part of our experience. Amo na ang malid sa aton kung paano ang proper handling, proper caring sa pagsagod sa darag, and wala hindi ka mo magkulba, magrisgo because it take